What's up mga ka-team? Yan, hello po sa mga ka-team namin na gamers. Ito na ang oras para ipakita ang inyong galing at skills sa paglalaro ng Mobile Legends. Mali na sa DM Panlaro Season 8. Napakadali lang sumali. Hello Captain fans! So maliban dun sa ni Sir Alden ha, spotted daw sila no, si Ma'am Catherine at Sir Alden. Pero ko sa promo pa ito ng ng Hello Love Again mga kasimbreros. Hindi ko lang ngayon lang to nagsisinglabasan, iba-ibang angulo siya mga kasombreros, nagmumulto talaga ang Captain. Kasi wala ako nito sa file kasi kung meron ako sa file nito, masabi ko na yung kapareho ng meron ako dito, pero wala bago lang siya, tsaka parang kaka-post lang ng mga admins, mga kasombreros na kung saan ay meron ako sa file na ihahambing ko siya or may compare. Sorry po, medyo naulan po sa amin ngayon. Pero hindi, dito si Ma'am Catherine at Sir Alden, naka-shades, no? Si Ma'am Catherine mga kasombreros. And then si Sir Alden, of course, nakalalay sa kanya. And natatawa ko kasi yung mga tipong wala ako sa file, tapos parang kakaiba to, parang ibang angulo, parang ibang location. So masasabi ko na parang hindi sila, akala mo si Mayor na sasabi nila, no? Pero hindi mga kasombreros, it is still Governor Alden Rio. Natatawa ko ito sa comment ng isang fan mga kasombreros. Sabi niya, pareho sina Ma'am Catherine at si Sir Alden, Gobernador Alden Alden sa may landers nga mga kasombreros. And the next item natin mga kasombreros, congratulations no kay phenomenal box office king mga kasombreros, kasi ang Sparkle GMA Artist Center ay nag-post ng kanilang congratulations para kay Sir Alden mga kasombreros. Sabi niya dito, congratulations to Alden Richards on his nomination for Best Male TV Host for All Out Sundays at the 37th PMPC Star Awards for Television. So, dalawa ito mga kasombreros. Yung isa naman ay para sa Gawad Parangal nga. Tapos may picture dito niya Sir Alden Richards, no? Na kung saan ay grabe no, hindi talaga parang kung ikaw ay pipitsugin lang naman tapos ibabangga ka nila kay Sir Alden, ay huwag na lang po no, kasi baka masaktan lamang po ang ibabangga sa henerasyon ni Sir Alden mga kasombreros sa ngayon. Wag po natin siya ikumpara kasi every artist naman no, merong unique na achievements sa kanilang mga trabaho and so on. And then another from Sparkle GMA Artist Center mga kasombreros, sabi dito, congratulations to Alden Richards on his nomination for Best Actor for Hello Love Again at the 73rd FAMAS Awards mga kasombreros. So kakapost lang kasi ng ito mga kasombreros ng Sparkle GMA Artist Center, kung kaya naisali ko siya, tapos kasama ang kanyang picture of course no. Maliban doon, alam ko naman na ito na nominations nila, pero sinama ko dito kasi nga ito po ay galing mismo sa kanyang network no, or sa GMA Sparkle Artist Center mga kasombreros. And then ito, next item natin, so si Pops Alden no ay nagkaroon siya ng video ad or endorsement mga kasombreros para sa TM na kung saan kahapon niya or kagabi ay naisama natin yung mga pictures niya, pero itong kanyang video ngayon yung ginawa or pinost niya mga kasombreros. So parang nag-invite siya dito na parang may tao dito, may tournament sila para sa Mobile Legends mga kasombreros. Buti hindi na mabantong kasi online gaming, hindi naman pala siya gambling mga kasombreros. Pero ito online gaming lang siya no, si Sir Alden ay medyo medyo mainit kasi sa Senado ang mga online gambling, yung mga sabong, parang pinagbabawal na talaga siya mga kasombreros. So dito ay parang nag-promote si Sir Alden ng Mobile Legends, tapos meron silang premyo mga kasombreros. So nakakulay blue siya dito mga kasombreros. And then next item natin, so si may greeting ulit siya no, para kay Risa ng happy birthday no, sa kanyang pinakamamahal at binubuli minsan na binubuli na kapatid mga kasombreros na mas nakakabata sa kanya. So talagang close na close ang Fulkerson family mga kasombreros. So ayun po. And then ito, next item natin, so si Daddy Day no,
workout mode din siya ngayong araw mga kasambreros. So, nag-post siya ng kanyang picture na kung saan ay nakasombrero siya, naka white t-shirt and then naka white shoes mga kasambreros. So, hindi ko alam kung saan nakuha niya to ng isang admin, yung isa, yung si Mami Min nga, no, nagpagupit ng kanyang buhok mga kasambreros sa 01 Story. And ito kasi yung parang official barbershop or hair salon. Hindi naman hair salon, parang nagpapa-trim or nagpapagupit lang si Ma'am Catherine dito mga kasambreros ng kanyang buhok, no, sa 01 Story. Kasi yung kanyang official na facial clinic or para sa kanyang skincare routine mga kasambreros ay si Doktora Ivy nga mga kasambreros, no. Tapos yung si Sir Alden naman ay Isabelo. So, magkaiba sila mga kasambreros pero hayaan mo na. Kasi close din yan sila, si Ma'am Ivy at saka si Sir Alden Richards mga kasambreros eh. So, nagpa-block screening na sila dati sa Hello Love Again mga kasambreros para sa pelikula ng Kathleen. So, ganun po close ang si Dr. Ivy mga kasambreros. Sorry po, medyo naulan dito sa amin mga kasambreros. So, ayun po. And then, so actually, that is it, no? Sinimot ko lang yung yung ating items for today para sa Kathleen mga kasambreros. Pero abang-abang pa tayo kasi maraming mga pasabog ang Kathleen, alam ko. Kaliwat kanan ng kanilang endorsements at saka ng project. So, inaabangan ko talaga dito yung movies at saka teleserye na gagawin niya Phenomenal Box Office King mga kasambreros na wala pa siyang binibigay na detalye talaga, no? Talagang pasabog itong gagawin ni Phenomenal Box Office King mga kasambreros. So, ayun po. So, actually, that's it, no? Sa ating Kathleen items, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 15, 2025, Friday na. Bukas, naku, weekend na naman mga kasambreros, no? Parang ang bilis ng panahon. Sabado na naman, sa makapagpahinga na naman ang nagtatrabaho ng weekdays nito. So, blessed evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros, pero medyo malalim ha. Ang title, Ninakaw na Tubig. Stolen water, ganun pala, no? Is sweet and bread eaten in secret is pleasant. But he does not know that the dead are there, that her guests are in the depths of hell. So ito mga kasambreros ay tungkol, no, sa isang babaeng mapang-akit at saka seductive woman mga kasambreros na kung saan ay nang-aakit siya para gumawa ng kasalanan ng mga tao. However, yan, yung kahalagahan ng wisdom talaga dito ay in-emphasize din ni King Solomon mga kasambreros. So sa atin, sa buhay natin, hindi lang yung ito kasi generally speaking, nagre-represent ito ng temptations, okay? Maaaring temptation natin yung hindi tayo marunong gumamit ng ating oras, no? Gumagawa tayo ng mga activities araw-araw tapos wala tayong hindi tayo productive. Ito pwedeng temptation natin sa school, mangopya, no? Pwedeng temptations natin sa bahay, sa ating bahay ay gumawa hindi tayo productive in general mga kasambreros and gumagawa pa tayo ng kasalanan. So maraming temptations all around. Yung online shopping, no, na nagiging parang araw-araw na lang may parcel na dumadating. So, nagiging addict na rin ang mga tao doon mga kasambreros, no? Kahit na wala ng pera, basta may parcel, online shopping, ay so, mga temptations iyon mga kasambreros, yung temptation mo, napapamura ka, no? Parang hindi mo iwasang magmura. So, tapos may temptation sa pagkain, temptation sa maraming uri ng temptations mga kasambreros. Pero dito, ginawa ko lang yung title na Ninakaw na Tubig mga kasambreros. Ito po ay literal translation natin, no? Pero kapag atin pong titingnan sa malalim na wisdom or kaalaman talaga mga kasambreros or karunungan, as emphasized by King Solomon mga kasambreros, ito po yung depiction ng babaeng ni-represent niya King Solomon dito, yung isang babaeng mapang-akit at saka mapangano niya and so on mga kasambreros. She claims, no, referring to that seductive woman, she claims that stolen water is sweet and food eaten in secret is pleasant. So, masarap talaga, no? Kasi kapag nangangalunya ka, you have sexual pleasures, no? Sorry po sa mga terms ko. Nag-enjoy kayo na gawin ng mga bagay na hindi maganda. Nandyan din yung early relationships na yung mga kabataan yan talagang nag-engage talaga sa mga
premarital sex, no, hindi pa kinakasal, no, yung mga ganong tipo mga kasambreros, no, hindi pa sila kinakasal, but they are doing sexual immorality mga kasambreros or sexual activity. So para sa kanila, masarap yon, pleasant, and then sweet mga kasambreros, no? Parang akala mo yung pleasure at saka yung sarap sa buhay ay tama rin at saka kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, which is hindi, no? Ito po yung dulot ng sorry po sa term, katangahan, at saka hindi tayo maalam mga kasambreros, wala tayong proper enough knowledge kung ano yung gusto at hindi gusto ng ating Panginoon. So yung gusto lang natin ang ginagawa natin, pero hindi natin alam na hindi pala ito gusto ng Panginoon. Pag hindi nagustuhan ng Panginoon, here comes the curse or the sumpa mga kasambreros. However, the passage goes on to warn that those who indulge in such stolen pleasures do not realize the consequences. So stolen pleasures mga kasambreros, ninakaw na tubig, ninakaw na tagumpay, ninakaw na pera, ninakaw na earnings, ninakaw na saya, ninakaw na galak, ninakaw na mapakasarapan sa buhay. So, yun ang kanyang representations. Okay? Yun ang kanyang equal mga kasambreros na kung saan ay masaya ka ngayon pero hindi mo alam ang dulot nito na nasisira pala ng buhay ng iba, no? Sisira pala ng pamilya ng ibang tao. So, yun po yung emphasis din dito ni King Solomon mga kasambreros. It uses the metaphor that the dead are there and her guests are in the depths of Sheol or hell mga kasambreros. So this signifies that engaging in sinful or foolish behavior can lead to spiritual and moral death. So meron kasing physical death, merong kumbaga yung ethics natin, yung values natin namamatay, at saka kumbaga pa nawawalan ka ng magandang ugali, na magandang character at mabuting character mga kasambreros kapag gumagawa ka at nag-engage ka sa gantong uri ng sinful activity mga kasambreros. So parang kumbaga pa bababa yung tingin ng tao at saka ng Diyos sa iyo mga kasambreros because you are doing such immorality. So ang verses na ito ay nag-warn sa atin, no? Talaga nagbababala mga kasambreros against the allure of sinful or forbidden pleasures. Kasi may ito yung sasabi natin na masarap ang bawal. Di ba may kasabihan ng tao na bakit kaya masarap ang bawal? So, bawal na relasyon, no? Bawal na activity, bawal sa batas, So, parang sasabi nila na yes, masarap sa laman, masarap sa pakiramdam, pero hindi pala tama sa harapan ng Panginoon at sa harap ng batas mga kasambreros. Let's say talagang talamak ngayon ang engagement sa mga relationships, no, kahit na masama, kahit na may mga agawan pa na nangyayari, no. Sorry po nga, humahangin po dito ng malakas sa amin ngayon mga kasambreros. So ayun po, no. So kung kaya ang Diyos natin ay talaga nagbabala, no, si King Solomon mga kasambreros ay nagbabala na kailangang iwasan, okay? Iwasan talaga ito mga kasambreros. Kasi nga ang Diyos natin ay galit sa gantong uri ng activity. The passage highlights the hidden and destructive consequences of sinful behavior. It suggests that those who indulge in such behavior may not realize the spiritual and moral harm they are causing themselves. So para ka na lang din parang ikaw lang din ang sumisira sa sarili mong buhay, sa iyong sariling sa iyong sariling future mga kasambreros. Parang you're killing yourself mga kasambreros kasi nga kapag ang tinanim natin ay siya nating aanihin. Kapag nagtanim tayo ng tama, syempre aanihin natin ay tama. Kapag nagtanim tayo ng masama at saka mali, ay syempre aani tayo ng mali mga kasambreros. And there are so many people, especially yung mga tao sa paligid natin, even mga artists, mga celebrities, mga kasambreros, na may mga anak sila pero kumapabunga sila ng broken family or dysfunctional families mga kasambreros kasi nga bunga sila ng hiwalayan na magulang tapos nag-asawa ulit. No, marami mga kasambreros na ganong istorya sa sosyedad ngayon na yes, happy sila pero may kulang. Kasi nga naghiwalay ang unang asawa, ang unang husband, ang wife mga kasambreros. So talagang dito makita na mahalaga talaga mga kasambreros yung salita ng Panginoon at ang pag-ibig niya na dapat nasa sentro ng ating buhay mga kasambreros bilang family. Kasi parang hindi solusyon ng pera. Kasi kung solusyon ng pera sa magandang relasyon ng mag-asawa, ng pamilya, edi sana lahat ng artista, lahat ng famous, lahat ng mayayaman, hindi naman lahat, no, pero 90% dapat or 95%
ng mga mayayaman, ng mga famous, ng mga artista, ng mga influencers, ng mga vloggers, ay okay, no? At saka walang broken family, wala tayong nababalitaan na naghiwalay, may third party, and so on, mga kasama. So, money is not the answer to our problem. It's not the panacea, no, sa ating English vocabulary, mga kasembreros. But God is, no? Kasi ang tao, kahit na hindi ganong mayaman, kontento na sa buhay, pero may Diyos sa kanilang tahanan, mga kasembreros, sa kanilang relasyon, ay magtatagal ito kasi nga, nakasentro ang Panginoon. Hindi lang sa kanilang sarili, hindi lang sa kanilang kanya-kanyang mundo, mga kasembreros. Kasi pag ang magjowa, ang mag-asawa, may sariling mundo, parang ayaw nilang papasukin ng Diyos sa kanilang relasyon, ay doon po nangyayari yung pagkulang na yung isa, pag wala ng ginagawa yung isa, kapag wala ng pag-ibig yung isa, pag wala ng care yung isa. So naghihiwalay sila because nakadepende lang sa kanya-kanyang love and emotions, mga kasembreros. Whereas kapag nasa gitna si Lord, mga kasembreros, kapag nawalan at naubusan ng isa, ayan, makakasalok sila ng pag-ibig, ng care, ng kindness, ng forgiveness sa ating Panginoon, mga kasembreros. So ganun po ang pinakamalaking pagkakaiba nila, mga kasembreros. Kasi wala na silang masasalukan ng forgiveness, ng humility, kasi nga wala ang Diyos sa kanilang gitna. So nagigets po natin. So yun po siya, mga kasembreros. Kung kaya napakahalaga po talaga na magbasa talaga tayo ng Biblia, mga kasembreros. Kasi wisdom comes from reading, mga kasembreros, and faith comes from hearing, and hearing the Word of God talaga. Tested, proven, and true po yan, mga kasembreros. So sa ating buhay, huwag nating i-enjoy ang nakaw na tubig, nakaw na saya, nakaw na pleasure, nakaw na galak, nakaw na pera, nakaw na success, mga kasembreros, no? Nakaw na kasi nakaligayahan. So kasi nga nakaw siya, so baka ang kapalit niyan ay grabing tighati at grabing dusa sa huli. Alright, so po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.